Hello guys! Welcome back to my channel. So for today's video, isi-share ko sa inyo yung naging Thailand trip namin last April 30 hanggang May 4, 2024. So, ito yung from pag-alis namin sa ating airport sa Naiya hanggang sa first to second day namin sa Thailand. So, sa same video na to, magbibigay ako ng 10 tips para sa mga first-time travelers na tulad ko internationally. So, para to makatulong sa inyo, sa kung sakasakali na mag-plan din kayo na pumasyal o magbakasyon sa ibang bansa. Number one, accommodation. So make sure ng accommodation nyo ay malapit sa mga pupuntahan nyo o sa malls para medyo makatipid tayo sa pamasahe. Kasi in our case, kami ay nagstay sa may Pratunam area na kung saan malapit siya sa Pratunam Night Market. So paglabas mo pa lang ng aming hotel, ilang hakbang lang nandun ka na sa night market. Then mga 10 to 15 minutes papunta naman doon sa Tofu Skincare Semi-Emporium at sa Big C at saka doon sa Central World, and less than 10 minutes papunta naman sa Platinum Fashion Mall. Second tip, kung mas marami kayong magta-travel, mas mabuti kasi nga lumiliit yung expenses. Tulad na lamang nung nag-rent kami ng van, so instead na malaki yung magiging hatian, since kami ay 6 na sama-sama, mas lumiit yung aming naging bayad sa aming van rental. At the same time, sa ibang sa food, pwede kayong tumikim kung hindi naman maselan yung kasama niya, pwede nyo tikman yung kanyang food na binili para alam nyo kung alin yung masarap at uulitin nyo sa pag-order. Ang third tip naman natin ay tulad nga nun, kung hindi naman maselan sa pagkain, so subukan yung kumain sa mga eatery, sa mga night market, sa food court, sa mall kasi mas mura na, authentic pa rin yung lasa nung pagkain na mabibili nyo. So yan yung mga ginawa namin during sa aming Thailand trip at masasabi ko naman na less nga yung naging expenses namin pagdating sa food, but at the same time nag-enjoy din kami sa mga Thailand food. Especially ako, nag-enjoy talaga ako doon sa chicken barbecue na kung saan ang isang ang isa ay 10 Thai baht lang. So lumalabas siya ng more or less na sa 20 pesos lang. So, ang next tip natin, fourth tip na natin ay huwag nang magdala ng sobrang daming damit kasi alam naman natin na 7 kilos lang yung ating hand carry. Kasi sa Thailand, especially in Thailand, no, marami kang mabibili ng mga murang damit at fashionable. So, instead na yung space na ma-occupy ng mga dala-dala mong damit, yun ay pwede mo pang paglagyan ng iba mo pang magiging pasalubong. So kaya kung meron naman kayong extra money, so doon na lang kayo bumili ng inyong mga ibang OOTD. So dahil nga mga mura din naman at maganda yung qualities ng mga damit na mabibili mo sa Thailand. So next tip natin, ikalima, pagdating sa pag-shopping, so mas maganda kung ito ay gagawin mo sa first or second day ng inyong trip. Kasi meron kayong enough time para punuin. Sa case ko, may 20 kilos ako na check-in baggage. So meron akong enough time na punuin yung 20 kilos na yon kasi ginawa namin ang shopping sa second day namin. So nagpunta nga kami sa Big C, sa iba pang malls na kung saan namili kami ng mga pasalubong namin. Then towards the end naman ng trip, yung last day namin, bumalik kami doon sa mga shops na kung saan mayroon pa kami mga bibilhin na iuwi namin dito sa ating bansa. So hindi kami na-hassle, hindi kami nag-cram habang kami ay nagsha-shopping. Kaya mas maganda na first or second day pa lang, gawin niyo na yung shopping nyo para stress-free. Hindi na kayo yung sa pagpapak nyo sa inyong mga bagahe. Siyempre, kailangan nating, lalo ako, namili ako ng mga lotions, mga body wash, at meron akong dalang tape no. So, inisa-isa ko pa talaga yung pinaka head nun, nalagyan ng tape para i-make sure ko na hindi yun maglilik during doon sa travel kasi alam naman natin ang nangyayari sa ating mga bagahe kapag yun ay isinasampa na sa airplane. So, yun. So, next tip natin, connected to sa shopping. So, ang ika-6 na tip natin ay
Huwag kayong mamimili sa mga tourist shops kasi alam naman natin na doble o triple ang presyo nun as compared sa mga supermarket na mahahanap nyo doon sa bansa na inyong pinuntahan. So sa Thailand nga, doon kami nabili sa Big C. Ito yung parang SNR dito sa Philippines. So mas mura yung mga prices ng mga goodies na aming nabili. Kasi una muna ang ginawa namin, nag-canvas muna kami ng prices sa night market. Tapos the following day nga, nag-Big C na kami. So mas malaki pa rin ang matitipid mo sa Big C. So sa night market, ino-offeran kami ng discounted price na daw ng candies na 85 baht per pack. Pagdating sa Big C, na nakita lang namin siya na 65 atay baht lang. So malaki yung difference pa rin kahit sa night market. Kaya mas maganda kapag mga goodies or mga pagkain yung bibilhin nyo, humanap kayo ng supermarket na meron doon sa bansa na pupuntahan nyo kasi for sure mas mura ang presyo nun. At next naman na tip, pagdating pa rin sa shopping, ang ika-7th natin na tip ay magdala kayo ng big na eco bag or much better maleta kapag kayo ay nagsha-shopping para mas less yung hassle pagdating sa pagbibitbit. So alam naman natin na magiging bulky yung ating pamimilhin, kaya mas maganda kung meron ka ng dala-dala na malaking bag para shoot ka na lang ng shoot doon nung sa mga bibilhin mo. Hindi yung puro ka maliliit na plastic or something yung mga bitbit mo na maaaring maiwan mo pa, mawala mo pa. Kasi sa Thailand, hindi uso doon yung mga plastic bags, even yung mga supot-supot, hindi uso doon. So, kailangan meron kang sariling dala or else meron doong area na may mga kahon na kung saan pwede kang kumuha ng kahon at doon mo ilagay lahat yung pinamili mo. So, medyo hassle pa rin kung nakakahon ka kasi pwedeng humuho yung ilalim ng kahon since wala namang tape na provided sila. So, kaya mas maganda kung magdala ka ng sarili mong eco bag or maleta kasi meron din kami mga nakita na mga malamang tourist din yon na talagang maleta na yung daladala nila sa Big C. So, comfortable nga naman kasi may gulong so hindi na mabigat para sa kanila ang magbitbit. So, additional pa rin para sa shopping. So, mas maganda kung early morning kayo magsha-shopping. Kasi napansin ko dito sa Big C na yung isang particular na candy na medyo sikat doon, yung parang how-how dito sa Philippines. Pagdating doon sa kanila, ay meron din silang counterpart na parang how-how nga. So, umikot lang, kumuha na kami ng ilang packs noon. So, naisip namin na magdagdag. Pagbalik namin doon sa aisle, kung nasaan yon, ubus na. So, doon ko nakita na mas magandang early morning ka mag-shop or early morning ka mag-shopping para complete pa yung items na pwede mong mabili. At pagdating talaga nung mga kalahatian ng morning, puno na yung Big C. Ang dami na crowded na. So, mahirap nang i-push yung cart mo. Kaya mas maganda kung early morning ang inyong gagawing pag-shopping. Next tip, number 8. So bago kayo umalis ng bansa, magpapalit na ng kahit maliit na halaga. Kasi ito ay nakita namin yung importance nito kasi nga madaling araw na kami dumating sa Thailand. So kailangan kahit papaano meron kaming dalang Thai baht kasi sarado na ang lahat ng money exchange doon. Plus kailangan naming magbayad doon sa parang taxi o cab na aming nirent para madala kami sa aming accommodation. Para less hassle na, pagdating nyo dun sa bansa, meron na kayo kahit papaano na pera nila, yung currency nila. So sa Thailand, marami doon na mga money exchange na pwede kayong mapapaltan. So ang ilan sa mga recommended doon ay yung super rich, happy rich, yung mga ganon kasi malalaki yung palitan nila pagdating sa currency natin. Tapos kung meron din kayo na dollars, mas maganda rin na dollars na yung dala nyong money kasi mas malaki rin yung palitan doon. Kasi in our case din, meron akong kaibigan. So bumili ako sa kanya ng dollars at mas lumaki yung value nung pera natin kung dollars yung dadalhin natin.
So, kaya mas mabuti kung meron kayong mapapapalitan, mabibilhan ng dollars, yun yung dalhin nyo na currency. Kasi sa palagay ko, sa halos sa lahat ng bansa na pwede nating puntahan, dollars yung isa sa magandang currency na papapalitan natin. So next tip, number 9. Ihanda ang mga documents na pwedeng hingin ng immigration officer during interview. So in my case, dahil nga ako ay isang government employee, so kailangan ko ng yellow sheet, certificate of employment at ID. So yun yung mga documents na dala-dala ko during sa aking trip. At sa ibang video ko, i-share ko naman doon yung aking naging immigration experience. So, totoo nga yung mga, kung nakapanood kayo ng ibang immigration experience, so totoo nga yung mga ganong experience at i-share ko yon sa ibang video ko. So, antabayanan nyo lang kung interested kayo doon sa IO, Immigration Officer Experience ko, pakiantay yung video na yon. Kasi i-share ko doon yung mga questions, kung ano yung nangyari, bakit doon sa 6 namin magkakasama, ako yung pinaka-last na natapos sa interview kahit ako yung second doon sa 6 na na-interview. So, ganun katindi yung aking IO experience. And last na tip na may bibigay ko, bago kayo umalis, mag-online check-in na at i-accomplish na yung e-travel nyo para less hassle at less na yung pagpila nyo pagdating sa airport. So, plus, mas maganda rin kung magbabayad na kayo sa online ng inyong travel tax para as very smooth lang yung magiging transaction nyo doon sa airport kasi nagawa na ninyo online yung mga dapat gagawin nyo sa airport. So, yun yung 10 tips na pwede kong i-share sa inyo na based sa aking naging experience during sa aming Thailand trip at bilang first time traveler na international naman. So, additional pa pala, nakita ko lang doon sa aking video na kung meron kayong napamili na single receipt na 2,000 Thai baht pataas, kayo ay entitled sa kanilang tax refund. So, kapag meron kayong resibo, so itanong nyo lang doon sa cashier kung nasaan yung kanilang sa travel tax. So, dito in case sa Big C, nasa 3rd floor siya. So, dinala ko lang yung receipt ko sa 3rd floor. May pinilapan lang ako na mayroon lang akong fill out na form doon para sa akin travel tax refund. Then, bago kami umuwi sa Philippines, sa Thailand airport, ando naman yung travel tax na kanilang booth na kung saan ibibigay na yung mismong pera na refund mo doon sa yung mga na-purchase. So kung kayo ay sama-sama at sa tingin nyo hindi pa kayo makaka 2,000, much better na during doon sa pagbabayad nyo, pagsama-samahin nyo na lahat yung inyong mga pinamili at isa na lang yung magbabayad para ma-entitled kayo sa tax refund. Kasi sayang din, kasi ako sa case ko, naka 150 Thai baht ako. So, naibili pa namin yon ng tubig kasi sobrang mahal ng pagkain at kahit tubig sa mismong airport, talaga namang doble, triple ang presyo noon. So, yun yung ginamit namin na pambili ng water since kami talaga ay nag-ubos na ng Thai baht doon sa aming mga huling oras sa Thailand kasi ayaw na nga naming magpapalit pa or magdala ng currency ng Thailand dito sa Philippines. So yung kasama ko naman nagkaroon siya ng 80 Thai baht. So yun yung mga nagastos namin o ginamit namin sa airport para pambili ng aming tubig, ng ilang chips. So kung nagustuhan nyo guys ang video na to, please like and subscribe and do not forget to hit yung small bell para every time na ako ay mag-upload ng video, kayo ay manonotify. Maraming salamat guys! Enjoy nyo yung the rest pa ng videos ng video na to at saka doon pa sa mga darating kong videos. Gusto ko lamang i-share sa inyo especially doon sa mga viewers ko na hindi pa able o wala pang kakayanan para mag-travel para dito man lang sa aking video ay makarating din tayo o makarating din kayo doon sa Thailand. So maraming salamat guys. God bless us all. Bye-bye!